Ito pong low-carb lifestyle po na ito, at some point in your life, especially dun sa mga matagalan na naglo-low carb, the body will figure out po that you have decreased not only your caloric intake, mapapansin ng katawan na bumaba yung energy intake mo. So, anong gagawin ng katawan? Matalino kasi ang katawan. Especially your brain is designed to help you survive, kapatid. So, when it's figuring out na kumukonte yung deposit, parang bangko din po yan, matututo siya magtipid. So, kumonte yung deposit, ano gagawin ng katawan? Magtitipid, magsuslow down yung metabolism. So, how do you go about it? Anong gagawin mo? So, there are a few different strategies. Meron tayong video niya sa YouTube about weight loss stall. So, pero in a nutshell, sasabihin ko po sa inyo, unang-una, kung kailangan pa rin talaga hindi pa kayo goal weight or napapansin nyo unti-unti na naman kayo nagiging ng weight, then go back to your basic foundation. Baka po medyo nagiging lax na kayo sa inyong pagkain. Baka po nagiging more liberal na kayo sa inyong paglo-low carb. And then the other thing po is, lagi ko nga sinasabi, the importance of resistance training, dahil kung wala pong resistance training, wala pong increased na demand sa ating muscles for energy. So, ang nangyayari, nagtitipid na nga yung katawan, nag-slow down na nga yung metabolism, tapos, hindi pa ganun yung kanyang energy expenditure. So, talaga pong magiging ng weight. Kaya karamihan po nung iba na naglo-low carb po ay talagang mapapansin natin, unti-unting nanunumbalik yung dati po. Matalino po kasi ang katawan ng mga kapatid. Kaya nga po, really important when you do this lifestyle, you have to consider, ano nga po ba yung sustainable na version ng lifestyle na ito. That's number 1. Number 2, the importance of resistance training, muscle building. Kontakin niyo po sila Coach Dan, sila Coach Nino, tumutulong po sila. They're from Worth the Grind. Mga low carb coaches po sila who help you build muscles, mga kapatid. It will help you in the long run din po. And the importance po of looking at the other aspects of health. A lot of times, weight gain can be related to emotional eating, mga kapatid, can be related to stress, can be related to poor sleep. So, yung mga yan po can also affect yung inyong weight loss. And also, for example, other things like alcohol, right? Especially sa mga kababaihan po na katulad ko ay papunta na sa menopause, right? This year, I will be 46. And karamihan ng mga kababaihan at this point in life, sa mga kabatch ko, sa mga kakilala ko, ang napapansin talaga, even though hindi naman ganun ka-excessive kumain, talagang nagigain na ng weight. So, very careful with things that can impact yung inyong insulin metabolism. So, things like caffeine in this age, nakakashock po, Pero too much caffeine can also affect that. Things like alcohol, for example, yung mga mahilig mag-wine, So, that can impact po yung inyong weight loss journey din po.